Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe sa dilim kasama si Clarissa sa mga pasilyo ng isang ospital sa Quezon City na may taglay na misteryo at takot? Sa bawat pagpatak ng oras, may kakaibang regalo ang naghihintay sa kanya, ang sumpa ng swerte na magbabago ng kanyang buhay. Sa gabing madilim, isang nilalang ang mag-aalok ng pag-asa sa gitna ng kanyang banggungot. Subaybayan natin ang kanyang kwento kung saan ang bawat swerte ay may kabaliktarang sumpa at ang bawat hakbang ay isang laro sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa paglubog ng araw, ang mga anino sa kalye ng Quezon City ay tila sumasayaw sa ritmo ng takip silim. Si Clarissa, na ang mukha'y larawan ng matinding pangamba, ay naglalakad patungo sa ospital. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila ba'y may pasan-pasang mabigat na damdamin. Sa loob ng mapanglaw na ospital, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay parang tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang takot sa mga doktor. Takot na nag-ugat pa mula sa kanyang kabataan. Sa isang sterile na silid konsultasyon, sinalubong siya ng oncologist na si Dr. Reyes. Ang mukha ng doktor ay seryoso at puno ng simpatya habang dahan-dahang ipinaliwanag ang kalagayan ni Clarissa. Ang bawat salita ay tila mabigat na pasanin na bumagsak sa kanyang balikat. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan at pag-asa, si Clarissa na may luha sa mga mata ay hinawakan ang kamay ni Marco. Sa pagkakataong ito, sa suporta ng kanyang matalik na kaibigan, pumirma siya sa mga dokumentong maghahatid sa kanya sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Ang kanyang pirma ay nanginginig sa bawat stroke, simbolo ng kanyang takot at pag-asa. Ano kaya ang naghihintay kay Clarissa sa kanyang paglalakbay sa kabila ng kanyang takot? Ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay magsisimula sa isang hindi inaasahang bisita sa gitna ng gabi. Habang lumalaban si Clarissa sa sakit sa pamamagitan ng chemotherapy, ang mga epekto ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal. Ang kanyang dating makintab na buhok ay unti-unti nang nalalagas at ang kanyang balat ay namumutla, tila sinasalamin ang kanyang pakiramdam. Isang gabi sa katahimikan ng ospital at sa ilalim ng tanging liwanag ng munting lampara, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Mula sa anino, lumitaw si Sitan, isang nilalang na ang anyo'y hindi maipaliwanag, na tila ba produkto ng isang bangunggot. Si Sitan, na ang mga matay kumikislap sa dilim, ay nag-alok kay Clarissa ng isang kakaibang regalo, ang swerte. Ito'y tila isang tanging ilaw sa gitna ng kadiliman ng kanyang buhay. Ang kanyang boses ay tila musika na humahalo sa ihip ng hangin, na nagdala ng kakaibang pakiramdam sa naghihirap na si Clarissa. Ang misteryosong regalo ni Sitan ay magbubukas ng bagong kabanata sa buhay ni Clarissa. Ngunit sa bawat regalo ay may kaakibat na presyo. Ano kaya ang kapalit ng swerteng ito? At handa kaya siyang tanggapin ito? Kasunod ng pagkikita kay Sitan, isang umaga'y nagising si Clarissa na puno ng sigla. Ang kanyang balat ay tila nagkaroon ng bagong kinang at ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa bagong pag-asa. Para bang lahat ng sakit at hirap na dinanas niya ay napalitan ng isang di maipaliwanag na lakas. Sa mga sumunod na linggo, laking gulat ng kanyang oncologist nang makita ang hindi maipaliwanag na remission ng kanyang sakit. Parang milagro, ang kalusugan ni Clarissa ay bumuti ng hindi inaasahan. Hindi lang siya, pati na rin ang mga taong nakapaligid sa kanya ay namangha sa biglaang pagbabago. Bukod sa kanyang kalusugan, ang mga pagpapalang dumating sa kanya ay tila walang katapusan. Ang kanyang karera bilang isang graphic designer ay umunlad ng bongga, at isang hindi inaasahang pamana mula sa isang malayong kamag-anak ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na umunlad ang kanyang pananalapi.
parang lahat ng swerte sa mundo ay nasa kanya na. Ngunit kasabay ng mga magagandang pangyayari ay ang serye ng mga trahedya. Ang biglaang pagkamatay ni Marco sa isang aksidenteng hindi maipaliwanag at ang mga aksidenteng personal niyang naranasan na tila may puwersang hindi nakikita na nagmamanipula ng kanyang kapalaran. Parang may balanse ang lahat na sa bawat swerte ay may kapalit na di kanais-nais. Habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw ang dalawang mukha ng kapalaran. Sa paglipas ng mga araw, ang mga pagpapala ay tila nagiging mas madalas, ngunit kasabay nito ay ang pagdami ng mga trahedya sa paligid ni Clarissa. Ito'y nagtulak sa kanya na maglaro sa mga panganib ng buhay, parang isang sugal na hindi niya alam kung kailan siya mananalo o matatalo. Sa kabila ng mga trahedya, nakahanap si Clarissa ng ginhawa sa mga bagong kaibigan na kanyang nakilala. Ang kanilang mga tawanan at kwentuhan ay nagbibigay liwanag sa kanyang araw-araw na buhay. Ang bawat pagkakataon na magkasama sila ay parang isang pahinga mula sa kabaliwan ng mundo. Sa bawat pagpapala, natutunan ni Clarissa na magpasalamat sa simpleng kasiyahan. Ang pag-inom ng mainit na tsokolate habang umuulan o ang paglubog ng araw na kanyang pinagmamasdan mula sa bintana ng kanyang bagong apartment ay mga sandaling nagpapagaan ng kanyang loob. Sa gitna ng kaguluhan, may mga simpleng bagay pa rin na nagpapasaya sa kanya. Ngunit ano nga ba ang tunay na halaga ng mga pagpapalang ito kung may kaakibat na sumpa? Abangan kung paano haharapin ni Clarissa ang balanse ng buhay at kamatayan sa kanyang patuloy na paglalakbay. Sa gitna ng walang tigil na pag-ikot ng kapalaran, natuto si Clarissa na yakapin ang katotohanan ang bawat swerte sa kanyang buhay ay may katapat na kapalit. Hindi na siya nagugulat sa mga hindi inaasahang pangyayari, bagkus ay tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Ganito na talaga ang buhay, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan mula sa bintana ng kanyang kwarto. Sa tulong ng mga bagong kaibigang kanyang nakilala at sa mga simpleng bagay na nagdudulot sa kanya ng saya, natagpuan ni Clarissa ang balanse sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa bawat ngiti niya may patak ng luha na hindi nakikita ng iba, ngunit para sa kanya, ito ang naging pundasyon ng kanyang bagong pananaw sa buhay. Okay lang umiyak, basta't alam mo kung paano bumangon ulit. Sabi niya sa isang kaibigan habang magkasama silang nagkakape sa isang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada. Habang papalapit ang kwento sa kanyang huling yugto, isang bagong hamon ang naghihintay kay Clarissa. Ano kaya ito? At paano niya ito haharapin? Sa wakas ng kanyang mahaba at masalimuot na paglalakbay, bawat araw na hinaharap ni Clarissa ay may bagong pag-asa at lakas ng loob. Ang kanyang mga mata na minsan ay puno ng takot at pag-aalinlangan, ngayon ay sumasalamin sa determinasyon at tapang. Kaya ko to, ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang naglalakad patungo sa bagong umaga. Tinanggap niya na ang bawat karanasan, maging ito man ay nagdudulot ng saya o lungkot, ay parte ng kanyang masalimuot ngunit makulay na paglalakbay. Ang mga ito ay kanyang niyakap ng buong puso at sa bawat yakap ay may kasamang pasasalamat sa mga aral na kanyang natutunan. Lahat ng to may dahilan, aniya habang tinitingnan ang mga larawan ng nakaraan. Yakap ni Clarissa ang bawat sandali, may pag-asa sa puso at katatagan sa kalooban. Handa na siyang harapin ang anumang hamon na ibato sa kanya ng tadhana. Sa bawat hakbang niya may kumpiyansa at pagtanggap sa kung anuman ang darating. Dala-dala ko ang mga alal pero nakatingin ako sa kinabukasan, sambit niya habang ang liwanag ng bagong umaga ay nagpapaliwanag sa kanyang landas. Sa huli natutunan ni Clarissa na ang bawat biyaya ay may kaakibat na pagsubok.
Salamat sa pakikinig mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat swerte may nakabantay na sumpa. Goodbye at mag-ingat. Baka ikaw na ang susunod na bisitahin ni Sitan